DNA of a true Christian. Alam po ninyo, ang DNA, sabi nga dyan, deoxyribonucleic acid, nucleic acid, is the hereditary material in humans and almost all other organisms. Nearly every cell in a person's body has the same DNA. And DNA, along with the instructions it contains, it passes from adult organism to their offspring during reproduction. So madali pong sabi, sa ngayon po na matuklasan ang DNA, ito po ang pinakamatibay na batayan kung sino ang iyong mga magulang. Sino ang tatay mo, sino ang nanay mo. Kaya nga, kahit na ikaw ay nahiwalay na mahabang panahon, di mo nakilala ang tatay at nanay mo, pagka po tinignan yung DNA mo sa anumang parte ng iyong katawan, dugo mo, laway mo, so ano yung parte ng katawan mo, nandun po yung code ng DNA na ikaw lang ang mayroon na alam na ang tatay mo ay si ganoon, ang nanay mo ay si ganito. So, tayo po, mga mayamahan, dalawa ang DNA natin. Ang DNA natin ay isang makalangit at yan po ay dahilan kung bakit ang ama natin sa langit ay ang tawag po natin ay Father, Ama. Sa spiritual po, sa Kanya galing ang DNA natin sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo nang tanggapin natin siya sa ating buhay. So, hindi po DNA ng relihiyon ang atin pong tinanggap, kung hindi DNA ng Ama sa Langit sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo nang siya po ay ating sampalatayanan at tanggapin bilang Panginoon at Ari ng buhay natin, tagapagligtas ng ating buhay. At ang una pong tao, kaya nga, mayroon pong anak ang Diyos, mayroong na sinususog ang DNA sa pamagitan ng Panginoong Hesus, na kung hindi po tayo Kristiyanong totoo, kung tayo'y sumapi lamang sa mga samahan na ang pinatutunayan na sila'y nasa Bible ay ang mga karatula ng simbahan, hindi po yung DNA. Hindi po yung pagkikilala ng DNA, kung hindi. Ang tunay na DNA po yung buhay, ang pinagmamumulan. Meron bang po pwede ba na manganak yung rebulto, yung walang buhay? Hindi po may sasalin ang DNA, kundi yung may buhay po ang siyang nag-multiply ang DNA. Kaya nga, kapag ka po ang atin pong paniniwala, ay napasama ka sa isang relihiyon na ang pinatutunayan, kami ang tunay na iglesia, ang karatula, ang batayan nila, nakukuha ng kaunting talata, pangalan sa Bible, hindi po DNA na makalangit ang tinatanggap natin kung hindi relihiyon. Patay, walang buhay po iyon. Pang-isip, hindi po buong pagkatao yan. Kaya, para magkaroon ka ng DNA ng tatay mo, kinakailangan ipinanganak ka ng iyong nanay. Nagawa ka sa pamagitan nung dalawang buhay na tao, tatay at nanay mo. So, nabubuo ang iyong buhay sa pamagitan ng pinagsamang DNA nung tatay at nanay mo. Kaya nga, meron din po mga sinasabi ang Panginoon noon na mayroon ding mga anak ang dyablo doon sa 8:44 ng Juan. Ang sabi po dito, kayo'y sa inyong amang dyablo
at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya, sapagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng mga ganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. So, meron pong anak ang demonyo. Pag hindi ka anak ng Diyos, malamang anak ka ng demonyo. Amen? Anak ka ni Adan, na ang anak ni Adan dominado ng DNA ni Satanas. Amen. Bakit? Kaya nga, mayroong mga tao na ayaw gawin ang mga kalooban ng Panginoon. Ayaw maging Kristiyano, ayaw sumunod. So, meron namang mga Kristiyano na Kristiyano lamang sa bibig, pero sa totoong pagkatao ay hindi. Kaya nga, yun po yung problema ng mga napasama lang, pero hindi tunay na tinanggap ang Panginoon sa buhay nila. Ang DNA na gumagawa sa atin ay hindi po makalangit na DNA. Sapagkat kung ang DNA po natin ay makalangit, mula sa Ama natin sa langit, sa pamagitan natin Panginoon Hesus, ang gagawin po natin kalooban ng ating Ama sa langit. Ang magiging kagalakan natin gawin, pamuhayan natin, ay yung kalooban ng Diyos sa langit. Kaya kung hindi kayo maligayang gawin ang kalooban ng Diyos sa langit ay pinagagawa niya sa atin, hindi tayo maligayang sundin ang kanyang mga utos, baka iba po yung DNA natin. Kaya kailangan ituwid po natin yan. Okay, pag-uusapan po natin yan mamaya. Una, ang unang tao ay si Adan. At ito ay DNA na makalupa. Sa unang Timoteo, sa 2, 3 at 14. Sabi diyan, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang at pagkatapos ay si Eva. Si Adan ay hindi nadaya, pero siya nagpa-under. Amen? Kundi ang babae na madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kasi pumayag si Adan nung alokin ni Eva, oh dear, eto, kainin mo na rin ito, huwag ka nang magsasalita at sagot na kita. So, sabi mo ro sa babae, nakatabi mo, huwag aandirin na asawa. malaki problema yung pagka-under asawa. Okay, so alam po natin na istorya, hindi po ba? Nagkaloko-loko ang mundo kasi hindi ginawa ni Adan yung kanyang trabaho bilang leader ng pamilya nila, pagsasama nila, kundi hindi po masama na tayo ay sumunod sa asawa natin. Pero po, pagka ang ating pong asawa ay dadalahin ka na sa paglayo sa Panginoon, siyempre, iba na po yun. Kaya dapat ay magiging maingat po tayo. Babalikan nyo ang kasaysayan. Kaya nga, dahilan sa ang unang tao po ay si Adan, sa kanya po sinususog ang DNA ng lahat ng mga ipinanganak na tao. So, number 1, ang DNA na makalupa ay galing kay Adan. Okay, sabi dito sa Korinto 15, 21, 22 at 45, 49. Ito pa iba-ibang talata. Sapagkat, hindi sunod-sunod, sapagkat yamang sa pamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan. Sa pamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. So dumating ang kamatayan sa pamagitan ng tao. 22, sapagkat kung paanong kay Adam, ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. So, ang DNA po na galing kay Adan, na meron tayong mga tao
ay DNA po na makalupa, DNA po na walang, hindi eternal, hindi panghabang panahon, no? Kaya nga, lahat po tayo dumadanas ng kamatayan. Namamatay tayo, tumatanda tayo dahilan sa si Adan po ay pinili ang sumuway sa Diyos at hindi manatili na nagpapailalim. Alam po natin yung istorya sa Genesis Kapitulo 3. Pinili nila na hindi magpasakop sa Diyos. At inisip nila na mayroong ibang buhay na maligaya maliban doon sa ang Panginoon ang kinikilalang Diyos. Kaya nga, ang nangyari ay pinalaya sila sa paraiso, napahiwalay sila sa Diyos. At yung pinapag-usapan natin, yung pagpapalayas po sa kanila ay grace pa rin yun ng Panginoon. Sapagkat ang kinain na ni Eva at ni Adan doon ay yung punong kahoy o bungang kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti. Doon sa bandang ulian po. Kaya hindi po nila kinain yung isang punong kahoy doon, yung punong kahoy ng buhay. Kaya bago mangyari yon, sila'y pinaalis na sa paraiso. Alam po niyo ang ginuwardyahan? Ang ginuwardyahan ay yung punong kahoy ng buhay. Sa inyo yung chapter 3, tuloy-tuloy ng Genesis. At ano ang sabi doon? Baka makain nila ito at hindi na sila mamatay. Kaya pinagwardyahan sa anghel. Ngayon, ang ibig po sabihin doon ay pag nakain nila, sa kanilang kalagayang bumagsak na napahiwalay na sa Diyos, pag nakain nila yung buhay na walang hanggan, hindi na sila maliligtas. Walang hanggan na silang hiwalay sa Panginoon. Kaya pinaalis sila at pagkatapos naiset ng Panginoon ang plano para iligtas ang tao. Hanggang sa ang Panginoong Hesus pinadala ang mga magulang, yung patriarchs, tapos pinadala ang mga propeta, pagkatapos ay ipinadala ang ating Panginoong Hesukristo na tagapagligtas natin. Inihanda ang lumang tipan para sa bagong tipan. Nang dumating ang ating Panginoon, yun po yung ultimate para i-restore ang mga tao at mabalik sa pamilya ng Diyos bilang mga anak. Amen? Yan po yung kasaysayan yan. Kaya yung pagpapalaya sa kanila, grace pa rin ng Diyos yun para sila iligtas. Kung hindi sila pinalayas doon, nakain nila yung bungang kahoy, wala na pong kaligtasan na magagawa. Kasi habang buhay na sila na nandoon sa fallen state o yung bumagsak ng kalagayan. Pagkatapos, kaya nga, sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, sa verse 22, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Okay, number 2. Ang DNA na makalangit ay sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo na galing sa Ama sa langit. So bubuhay ng lahat. Nangamatay lahat kay Adan, sa Panginoong Jesucristo, tayong lahat ay bubuhayin. Ibig sabihin, God will restore yung larawang nawala. Di ba sabi ng Panginoon 1:28 ng Genesis, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at anyo. Yun yung wangis at anyo, yung kalagayan ng tao na hindi po ang inclination nila, ang kanilang kagalakan ay yung kasama ang Panginoon na lumalakad sa kabanalan, sa katotohanan, na nagpapasakop sa Diyos. Yun po yung yun yung larawan, yung anyo ng Diyos sa atin. Yung banal na pamumuhay. So ngayon, kaya nga, ang nangyari po, na nawala po yon. Pero nung dumating ang Panginoon, muli po dinala niya ang presensya ng Ama sa atin.
Kaya sabi niya, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ang sumasampalataya sa akin, maliligtas. Ang sino man may anak ay merong Ama. Pag wala kang Jesus, wala kang tatay sa langit. Kaya tayo, nauugnay tayo sa pamagitan ng Panginoong Hesus na galing sa langit. Ipinadala ng Ama para ibalik yung nawalang kalagayan natin sa Panginoon doon sa Eden. At ito ay yung pagnanasa na ibigin ang Panginoon ng buo nating puso. Okay, pagkatapos, dito sa 8:42 ng Juan, ang sabi po doon, ganito, 8:42, Jesus said unto them, if God were your Father, ye would love me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. O, pinadala siya. Galing siya sa Ama. Lumabas siya sa Ama. Tapos sabi niya, kung kayo ay, ang tatay ninyo ay ang Ama sa langit, iibigin ninyo ako. Ye would love me. Sa 16:27-28. Sabi rito, for the Father Himself loveth you, sapagkat ang Ama mismo ang umibig sa iyo. Because ye have loved me, at sapagkat inibig mo ako, and have believed that I came out from God. I came forth, sabi niya, sapagkat ang Ama rin ang umibig sa inyo, sapagkat ako'y inyong inibig at kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. Pansin niyo, inibig tayo ng Ama nang ipadala ang kanyang anak, at sa pamagitan niya, tayo ay nagkaroon ng karapatang tawagin ang Diyos sa langit na Ama. Ama sa langit. Sa pamagitan ni Jesus Christ. 28. Ang sabi niyan, nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa sanlibutan, muling iniiwan ko ang sanlibutan at ako'y paroroon sa Ama. So, ang mission niya, ibalik yung nawalang relasyon natin sa Ama. Yung ating palitan, yung DNA natin, galing kay Adan. Kaya nga, tayo po ay nakakatawag sa totoo, meron po tayong karapatang tawagin ang Diyos sa langit na Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Maliban dyan po, hindi ka maugnay, kahit nasabihin mo na sabihing tatay mo ang Diyos sa langit, hindi mo siya tatay sapagkat wala kang DNA na makalangit. At ito po ay yung DNA na inilagay sa atin sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Yan ang DNA na makalangit. Siya, sabi rito, gayon din naman nasusulat, ang unang, sa 45, ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay, ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa sa pamagitan ni Adan, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, ang punto po ganito, si Jesus Christ po ang dahilan talaga kung bakit tayo nakakatawag ng Ama sa langit. At ang pagtanggap sa Panginoong Hesus, ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng DNA na maka-Diyos, makalangit. DNA na galing sa Ama natin, sa Diyos sa langit. Amen. Kaya nga, hindi po reliyon. Huwag kayong maniniwala na pag sinabi po ng mga aral ng reliyon na kami tama,
pumasok ka dito sa amin, ikaw'y maliligtas. Kailangan tawagin kang iglesia ni ganoon, iglesia ni ganito na nakasulat sa Bible. No. Ang kailangan po natin, doon sa Juan 1:12, Juan 1:12, ang sabi po diyan, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, sa makutin bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Tayo po'y naging anak ng Diyos, na bilang tayo sa pamilya ng Diyos, makalangit na pamilya na ang sinususog ngayon sa atin, hindi na ang DNA ni Adan, kung hindi yung DNA na makalangit galing sa Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung wala kayong Kristo, wala kayong wala kayong karapatang tawagin ang Diyos sa langit na tatay. At hindi rin tayo maliligtas sapagkat sa pamagitan lang ng Panginoon tayo naliligtas. So pag tinanggap natin, sa pamagitan ni Jesus tayo nagiging anak ng Diyos. Amen? Amen. So malinaw po yun. Yun ang plano. Yun po yung ano natin, yun yung ano ng Panginoon sa atin. Yun ang plano. So, hindi tayo maliligtas dahilan sa samahan, tayo maliligtas dahilan sa relihiyon. Kahit anong ganda ng paliwanag, maliligtas lang po tayo pag tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Kakaroon tayo ng DNA sa buhay natin. And of course, nababago yung ating isip, nababalik yung larawan at anyo ng Panginoon sa atin na siyang katunayan nung DNA natin na pinatutunayan sa atin ng Espiritu ng Panginoon. Okay, sabi po dito, tuloy po tayo, number 3, ang DNA ng Ama'y tinanggap ng mga Kristiyano sa pamagitan ni Jesus Christ. Naging pamilya tayo ng Diyos, Ama, dahilan sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Sa Galatia, chapter 3, 26-28. Sabi po dito, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihi si Kristo, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Tayo po ay tinatawag na mga anak ng Diyos. Tayo po ay mga magkakapatid sa Panginoon. Ang tatay po natin sa Espiritu ay iisa lang, ang ating Ama sa langit. Kaya po ang tawag natin sa ating Diyos sa langit ay Ama. Amen. Abba, Father. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. So, kaya napakahalaga po na maintindihan natin yan. Kaya nga, let there be, bilang mga anak ng Diyos, naging tagapagmana tayo kasama ng Panginoong Yesus. Romans 8:16, 17. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ilalagay ko lang po yung iugnay ko lang doon sa ating una. So, merong Holy Spirit po na nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos, sapagkat siya rin po ang ginamit upang ilagay ang DNA ng Panginoon, ng Ama sa pamagitan ng Panginoong Yesus kay Birheng Maria. Kaya nabuo yun. Ngayon, sa paraang makalangit, hindi po sa meeting nung dalawa. Di yung binhi, inalagay doon sa sinapupunan ni Birheng Maria
Kaya nga, ang tawag po doon ay divine po yung blood niya. Makalangit yung dugo niya, hindi nagkasala, kasi po, inilagay ng Holy Spirit yung divine DNA. At yan po yung naging katauhan na buo bilang Panginoong Jesucristo doon sa tiyan ni Maria para po siya maging tao. At ang dugo niya po ay maging pantubos sa kasalanan ng mga tao. Kaya ang tagapagligtas po at ang qualified na maghugas, magligtas ng ating mga kasalanan, yung dugo nung hindi nagkasala. At yan po ay ang ating Panginoong Jesucristo na ang DNA galing sa langit na inilagay ng Holy Spirit doon. Kaya pinatutunayan ng banal na Espiritu na ikaw ay anak ng Diyos. Pag ikaw'y sinusubaybayan ng Holy Spirit at pagka ginagawa mo ang ang ipinagagawa ng Diyos sa iyo, ini-empower ka ng Holy Spirit para gawin mo at maging kagalakan mo na paglingkuran ng Panginoon, ibigin siya at makasama siya ngayon at magpakailan pa man. Kaya nga, in the joy of the Lord is my strength. Kaya marami tayong problema sa mundo. Nato pa tayo sa mundo nga natural Kaya hindi po, sabi ni Solomon, yung nangyayari sa matuwid, nangyayari din sa masama. Yung nangyayari sa masama, nangyayari din sa matuwid. Pero dadating po ang panahon na tayong lahat aalisin ng Panginoon dito. At ililipat tayo doon sa isang lupain, langit na walang sumpa. Kaya wala ng luha, wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng problema, magpakailan pa man, masaya tayong kasama ang ating Ama sa langit na umibig sa atin. Amen. Hallelujah. So, habang nasa lupa, makikipaglaban po tayo. Pero wag na wag tayong lalayo. Wag na wag tayong magdududa na ikaw ay mahal ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon, ng Ama. Sabi ni Jesus, mahal tayo ng Ama, kaya isinugod niya ako, ayun, ang anak. At sa pamagitan ko, maramdaman ninyo na hindi tayo pinabayaan na mapahiwalay. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya bilang mga anak, sabi diyan sa 8:17, at kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumulhati namang kasama Niya. Kasama pagtitiis. Amen. Kaya, hindi po totoo yung puro rosas ang daan patungo sa langit. Meron po tayong pagtitiisan. Meron tayong pakikipagbaka, pakikipaglaban. Lalaban tayo sa masama kasi po ang buhay, ang lupa, ang impluwensya ay mabuti at masama. Mabuti sa panig ng Diyos, masama sa panig ng demonyo. So, ipakikipaglaban mo yung mabuti sapagkat sa mabuti tayo nilikha. Doon sa 2 at talatang 10 ng Epeso. Pakilagay mo nga yan, PJ. Sabi niya, tayo ay nilikha. Anong sabi doon sa 10? Ayun. At Epeso 2:10. Sapagkat tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo, Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Hindi tayo sa masama dinisenyo. Dinisenyo tayo sa mabuti. Kung anak ka ng Diyos. Kaya kung masama ang gagawin mo, kung mali ang gagawin mo, kung ikaw ay Kristiyano, hindi ba nagkakaroon ka ng kumbiksyon? Nagugulo buhay mo. Amen? Kasi, ibig sabihin, mali yung ginawa mo.
Salamat naman kasi kung anak ka ng Diyos, mayroong provision. Pwede kang humingi ng sorry. Patawad po, Panginoon, sorry, ako po'y nagkamali. Amen? So, hindi tayo nilikha para sa mali, hindi tayo nilikha para sa masama. At kailanman, kapag ka ikaw ay totoong Kristiyano, hindi ka magiging masaya kung hindi ka nagagamit sa paggawa ng mabuti. Kaya nga, doon sa 6, Galatia 6, 9 at 10, ano? Pakilagay mo nga, PJ yan. Galatians 6, chapter 9 and 10. Ayan sabi dyan, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Ayun, huwag tayong mapagod. Eh, siyempre, mahirap din naman minsan talagang gumawa ng gumawa. Eh, tayo napapagod. Kaya tayo nananalangin. Nagre-refresh tayo. Para ano? Para tayo laging malakas. Tapos, ano sabi dyan? Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Tapos, tatuloy. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kapatid o kasambahay sa pananampalataya. Napansin niyo yan? Huwag mapapagod sa paggawa ng mabuti. At lagi niyong tatandaan, sa mabuting gagawin natin, itinatanim mo ang mabuting binhi, mag-aani ka sa takdang kapanahunan, at ang sabi ng Panginoon, gumawa ka ng mabuti sa lahat ng tao. Lalong-lalo na. Yan, lalong-lalo na. Sabi mo, tandaan mo yan, lalong-lalo na. Lalo-lalo na. Sa mga kapatiran. Amen. So, kaya pagka po gano'n, nagtutulungan ang pamilya, ano? Kaya sinabi ko sa inyo, kung lahat po ay magbibigay noong pagtutulungan natin, ano? Marami tayo pa itatayo ng mga simbahan. Amen. O maya, paglabas nyo, maglagay kayo doon sa ano natin, sa building fund natin. So ngayon, pag ang pamilya po ay nagsisiraan, hindi po maligaya ang pamilya. Amen. Kaya nga, ang pamilya po ay dinisenyo para magkaisa, para magtulungan, at ganyan din po ang dapat sa mga kapatiran. Kasi napakahirap na ang kasama mo sa bahay ang sisira sa iyo. Mahirap po yun. Kaya nga, may mga relationship na hindi magkaintindihan. Kaya parang kaldero, yung kaldero, hindi magkatugma yung takip. Kaya kanya-kanya luto na lang. So, ibig sabihin ko, tayo dinisenyo ng Panginoon para sa mabuti. At pagka gumawa ka ng mali, may konsekwensang masama. Kaya, ang lagi mong isipin, pag ikay gagawa ng mabuti, tatanong mo, kung sa akin ba gawin ito, ako'y matutuwa, ako ba'y sasaya? Yan ang tanong. Kung hindi ka sasaya, kung sa iyo gagawin yung gagawin mo sa iba, wag mo nang gawin. Kasi, alam mo ang mangyayari, magpapalungkot yan, sisira yan ng buhay ng iba. At ang konsekwensya niyan ay hindi magiging mabuti. Pero pag mabuti ang ginawa mo, gagawin mo yung isang bagay, kung ito ba'y gagawin ko sa akin, ako ba'y mabubuti? Masasaya ba ako? So, pagka ganun po, yun yung gawin nyo. At pagka nagtulungan po ang mga magkakapatid, alam po ninyo, malaki ating magagawa. Malayo ang mararating ng DFCCI. Marami tayong maitatayong simbahan. Bakit? Sapagkat walang imposible at walang mahirap sa nagtutulungang pamilya. Amen. Hallelujah. Palapakan po natin yan. Kaya po, bawal ang gahaman. Sabihin mo rin sa katabi, bawal ang gahaman.
Bawal ang makasarili. Tayo nilikha para sa iba. Para maglingkod tayo sa iba. So, huwag mapapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon tayo ay magsisipag-ani kung hindi tayo mapapagod. At tayo gumawa daw ng mabuti hanggat meron tayong oportunidad o pagkakataon sa lahat, ang sabi diyan, lalong-lalo na sa mga kapatiran natin sa pananampalataya. Pero, siyempre, magiging matalino rin tayo. Kasi may mga kapatiran na nasanay mangutang at hindi nagbabayad. Kaya titingnan din ninyo yun. Baka naging bisyo lang utang ng utang, kaunting kibot ay mangungutang, pagka nabalitaan na may pera ka, na andyan na, una, pakahusay pa mangumbinsi. Kaya pagka naman pinautang mo at siningil mo, lalabas wala kang pag-ibig kasi sinisingil mo siya. Kaya ako, ilan ang pamilya po na wala dito. Hindi dahilan sa natisod po sa akin, dahilan sa pinautang ko. Ang nangyari po, ako na nagbayad nung inutang nila at pagkatapos nawalan pa tayo ng miyembro. Kasi lumabas, sinisingil ko daw po siya. Hindi naman ako ginarantiyahan ko lang sa utang. Wala naman ako pagpapautang Ginarantiyahan ko sa utang. Malaki-laki rin. Ginamit niyang hanap buhay yun sa hanap buhay niya gusto ko naman siya umunlad rin, ginarantiyahan ko doon sa inutangan niya. O di, noong sinisingil ko, kasama ko yung aking pinakausapan na pautangan. Kaya sabi sa amin, kami daw ay mga walang pag-ibig, parang hindi mga Kristiyano, kasi alam daw na mahirap, wala, ay sinisingil pa. Sabi ko, sinabi mo 2 buwan lang yan mag-4 na buwan na ngayon. Hindi na sumimba. Hindi na sumimba. 16 ang anak. Hindi na rin sumimba 16. Sinalo naman ng ibang simbahan. Ewan ko, baka doon naman nangungutang. So ngayon, kaya sabi ko, hindi na ako magpapautang, magbibigay na lang ako kung anong mayroon ako. Kaya kung kayo mangungutang, huwag kayong pupunta sa akin. Kay Brother Erning Nunez kayo mangutang at marami ang... So, sabihin natin doon sa iyong katabi, walang utangan. Hihingian na lang tayo. Okay, so, pag nag-uutangan ikaw na magbabayad. Pagkatapos na walang ka pa ng miyembro, di wala magpautang. Marami po akong karanasang ganyan. Pati sa mga pastor. Kaya sabi ko, ayoko na magpautang. Hingian na lang tayo, hingian. Tulungan na lang tayo kung ano may tutulong. Amen? Okay. Tapos, sa number 4, doon sa 17, tayo po bilang anak ng Diyos, tayo po ay tagapagmana. Laging tandaan yan, tagapagmana po tayo. Kaya, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pag tayo po ay anak ng Diyos, laging may mabuting mamanahin tayo sa Panginoon. Hindi lang langit. Dito po sa lupa, ang kondisyon, kung magiging mabait kang anak, ano sabi doon sa 11, sa 36:11 ng Job, kung ikaw ay maglilingkod, kung ikaw ay susunod at maglilingkod, 36:11 ng Job. Sabi niya, gugugulin mo ang iyong mga araw sa kasaganaan. Ano nga ba? Basahin mo na nga. Ilagay mo na nga. Kung sila'y makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan saan? Kaginhawahan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Amen. Ang taong masaya, yun nagiging blessing na sa Diyos at sa ibang mga tao. Amen. Kaya habang ibinibless tayo ng Lord, magpagamit tayo sa Panginoon. Ang talento nyo,
resources ninyo, gamitin natin yan sa pagpapalawak ng kapurihan ng Panginoon. So, kasi nga, sa bawat mabuting gawa, ang Diyos po ang naluluwalhati. Sa bawat masamang gawa, ang demonyo ang naluluwalhati. Kaya sa mabuti, may mabuti pong konsekwensya. Sa masama, mayroong masamang konsekwensya. Para po iwasan natin ang paggawa ng masama bilang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya nga, sa number 4, bandang huli, kaya kung tayo po'y mga anak ng Diyos, at ang DNA natin ay totoo na sa Panginoon galing, dahilan sa tinanggap po natin siya, ano po ang dapat nating gawin? Sabi sa 3:1-4, kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kung tayo daw po ay binuhay na kasama ni Kristo, ano daw? Ang ating isip daw, ilagay natin sa bagay na makalangit. Alin po ibig sabihin? Mga bagay na ang Diyos ang malulugod sa atin. Kaya nga sabi niya, maliban na po, sabi niya, ilagak ninyo inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. So may proseso po para tayo'y lumago sa ating kaugnayan sa Panginoon, sa relasyon natin sa Diyos. Para mangyari na yung DNA, pagiging anak ng Diyos, ay magdulot ng kaluwalhatian sa Panginoon, dapat po, una, yung isip natin mababago. At papalitan natin ang makamundong pangarap, makamundong pagnanasa ng mga bagay na makalangit. Papalitan po natin yan. At ang tayo po'y maging masaya na paglingkuran ng Panginoon at pamuhayan po natin ang buhay na merong kabanalan. Kung itutuloy po ninyo yan, ang mga bagay na dapat nating iwasan, mga makalupang pagnanasa. Kasi po, hindi na po yun bahagi ng buhay natin. Pero, hindi naman po tayo perpekto. Nagkakamali, nagkakasala tayo. Walang taong hindi nagkakasala. Pero salamat po, sapagkat kung anak ka ng Diyos, yung unang Juan 1:9, ang sabi po doon, kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, tapat at banal siya na ikaw ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng iyong pagsalangsang. Kaya maging matapat lang po tayo kasi pagka tayo po'y nagsisi, sinasabi natin, Lord, hindi ko na po gagawain yon. Patawarin na po ako. Pero lagi po niyong tatandaan, lahat ng kamalian, meron pong konsekwensya yan, yung buntot. Kahit Kristiyano ka, gumawa ka ng mali, lalo ka, marami kang ginagawang mali, alam po ninyo ang buntot niyan, kahirapan at kasiraan ng buhay. Kaya, pag ikaw naman ay Kristiyano, ng isip mo ay laging yung relationship mo sa Diyos, laging gumawa ka ng mabuti, magpagamit ka sa Panginoon, sa gawain na sa mga tao, ang buntot naman po niyan, buhay na masaya, at ikaw ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon para lalong maluwalhati ang Diyos sa atin ng mga anak ng Diyos. Amen. Kaya nasa sa atin po yun. Kaya inilagay ang konsekwensya para piliin natin yung tama. So piliin mo mabuti, gumawa ka ng mabuti, humingi ka ng kakayahan sa Diyos
para kay pagpalain, para lalo tayong makagawa ng mabuti. Maniwala po tayo, masayang buhay ang ginagamit ng Panginoon para sa mabuti. Pero malungkot ang buhay kapag ka po pinipili natin ang mali na ating gagawin kahit na po tayo ay mga Kristiyano. Kaya kung gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon, gawin mo yung disenyo sa iyo, mamuhay ka sa mabuting buhay. Piliin mo mabuti, lagi kang manalangin, lagi kang magbasa ng Bible, mapuno ng kaisipang makalangit, makadiyos ang buhay mo. Sumama ka sa mga cell group na ang mag-uusapan ay laging ang pagsasamahan, Kristiyano at mga salita ng Panginoon. At bayan yung ang umimpluwensya sa atin ay ang buhay na dinisenyo ng Panginoon sa atin, na tayo po ay mabuhay na may kabanalan, maayos na pag-uugali. At ang pangako ng Panginoon, pag mabuti yung itinanim, mabuti ang iyong aanihin. Kung hindi man yung tao na gumawa sa'yo ng mabuti, at Diyos nakakakita ng mabuting ginawa mo, hindi mawawala ang kagantihan sa iyo. So, sa mga baguhan po na nandirito, tayo po nakakaalam yan. Totoo ba na tinanggap ko talaga ang Panginoon sa buhay ko? Ang kagalakan ba na paglingkuran siya ang aking nadadama sa aking pagkatao? O ako ay hindi masaya na maglingkod sa Panginoon na parang napipilitan? Baguhin po niyo ang DNA. Buksan niyo yung puso at tapat na sabihin natin, Ama naming Diyos, patawarin mo po ako. Binubuksan ko aking buhay, puso. Nanyayahan ko ang Panginoon, pumasok ka sa aking buhay. Mula ngayon, ikaw na ang Diyos na aking masayang paglilingkuran. Maniwala po kayo, mababago ang takbo ng ating buhay. Tumayo po tayong lahat. Amen. Sa inyo pong naandyan, kung hindi kayo sigurado, hindi kayo sigurado, na DNA na makalangit, DNA ng Ama sa langit na nasa sa atin, simple lang po yan. Hindi kayo maligayang maglingkod sa Diyos. Ang maraming bagay na ginagawa niyo ay napipilitan lamang. O kaya naman, ginagawa lang natin sapagkat may inaasahan lang tayong kapalit. Pero ang totoo pong DNA ng Panginoon, pag nasa atin, may kapalit o wala, gagawin natin po na maging masaya na maglingkod sa Panginoon. Amen.